Bibigyan niyo kami ng pagkakataong mapakinggan ang inyong salita. Higit sa lahat, makilala kayo. Makilala, Panginoon, ang inyong anak at ang batigas ng inyong Banal Espiritu. Salamat po sa bawat isa na narito at palain niyo po ang kanilang buhay. Higit pa sa kanilang inaakala sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag na pinag-uusapan mo kasi si Abraham, ang laging pumapasok natin ay yung picture na yan. Tama po ba? Dahil tinawag siya. Hindi pa namin alam kung sino magtuturo ng pinaka-storya na. Pero gusto kong umpisan yung pagkakatawag ni Abraham mula sa harang sa kanyang paglalakbay. Okay? Gusto ko muna buksan nyo ang inyong Biblia sa Proverbs o Kawikaan. Verse 19. I think it's 19:21. Verse 19, verse 21. Paano naman? Good morning po. Are you there? Ali? Can you read it? Huh? A man may have many plans in his heart, but the Lord's purpose wins happily. A man may have many plans in his heart, but it is the purpose of the Lord that prevails. Sa Tagalog, sino may Tagalog Bible? Yan, si Sarah. Dapat ang pinangasawa mo, Abraham mo. Yan. Ang isang tao, maraming iniisip, maraming binabala. Ngunit ang kalawagan ni Yahweh ang siyang mananaig. Okay. Marami ang balak iniisip ng isang tao. At minsan nakaka-stress ko, tama? Pero, ang layunin pa rin ng Panginoon ang nananaig. Kaya yan po ang title ng ating mensahe sa umagang ito. Ang layunin ng Diyos ang mananaig. Alam niyo ba ibig sabihin ng mananaig? Siya makakapangyari, siya makakapaghari. Kahit anong gawin natin, nais nang ibalik tayo dun sa original na tao na. Kahit anong gawin natin, yung gusto pa rin na ang masusunod. Dahil mas maganda ang intensyon, ang kalooban, intensyon at plano ng Diyos. Okay? Alam niyo ba kung anong kalooban ng Diyos? Kasi kung ako yung paniniwala natin, yun ang magiging tayo. Okay? Ang paniniwala ko kasi ng pinanggalingan ni Abraham, marami silang Diyos. Pagano ho, nag-umpisa sa pagiging pagano si Abraham. So ngayon, kailangan establisa natin ano ba yung ating ugat. Mahalaga po na makita natin ano yung ating ugat. Ano ba yung pinaniniwalaan natin? So una, yung kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Alam nyo? Ang kalooban ng Diyos ay ito. Ang lahat tayo ay maging kamukha ng Diyos. Okay? So lahat ng ginagawa ng Diyos Ama ay para maging kamukha tayo ng Diyos Kristo. Tulad na nga sabi ni Bon kanina, maraming pagsubok. Ang problema ko ay gawa ng tao, hindi ko galing sa Diyos yan. Pag hindi ko tayo sumusunod sa Diyos, nagkakaproblema. Pag hindi ko tayo sumusunod sa utos ng ating magulang, nagkakaproblema. Pag hindi ko tayo sumusunod sa payo ng ating mga earthly leaders, nagkakaroon mo ng problema. Okay? Ang problema ay gawa ng tao. So, ang pagsubok ay galing sa Diyos upang patatagin ang ating pananampalataya. Bakit? Diyan po pinapakita yung maturity natin sa pagiging kawangis ni Kristo. Kaya anong kalooban ng Diyos? Hindi katulad tayo ng Kristo. Isa pa, anong intention ng Diyos? Alam mo ba? From the beginning. Intention ng Diyos. Anybody? Express mo ng pag-ibig. Very good. Ang beginning of time,
He created heaven and earth. And somewhere time, nilalang lang mga tao because He wanted to extend heaven to earth. Yun ang intention niya. So, ang kalooban na lahat tayo maging kamukha ni Jesus. So, He wants to extend heaven to earth. That's why inumpisahan ito sa hardin. At doon nag-pray siya si Adam at si Eve. So, ano ang intention ng Diyos? Ibaba, parang lang, ibaba ang langit. Diba? Ama namin sumasalangit sa bangin, ang ngalan mo, mapa sa amin ang saan? Para, yun ang intention ng Diyos. Maranasan natin yung langit. Naranasan niyo ba yung langit? O mainit? Ay, ano siya ba mainit? Diba? So, ang kalooban ng Diyos ay ang intention ng Diyos ay at meron pang isa, may plano ng Diyos eh. Kaya siya tumatawag ng isang instrumento. Ito ang plano ng Diyos. Punuin ang kanyang kaharian ng mamamayan na siya naman ilang puno bilang mga anak. Okay? Bigyan sa katabi mo, candidate ka. All of us are called. Those who believe in Jesus are given the right. Binigyan ng karapatan tawagin anak ng makapangyarihan Diyos, tagapagmana, ng langit, lupa. Sino ka nga? Hindi ka paniniwalaan ng kapitbahay mo kung hindi naman magsalita. Dapat hindi natin ikakaya kung sino tayo. Sino ka nga? Diyos, tagapagmana ng langit at lupa. Tagapagmana ng oo ay anak ng makapangyarihan ng Diyos. Tagapagmana ng langit at lupa. Bakit natin sinasabi yan? Kasi kung ano yung pinaniniwalaan natin, yun ay magiging yung iniisip mong mahirap ka, mahirap ka. Iniisip mong walang tutulong sa'yo, walang tutulong sa'yo. O iniisip mong, ito na lang lagi, buhay mo, ito lagi yung buhay mo. Pero ang Diyos, alam niya, siya lumikha sa atin. Paubayan na natin sa kanyang kalooban, intensyon, plano sa atin. Kung madali naman tandaan yan, KIP. Diba? God keeps His promise. Dahil ang layunin niya, siyang mananalig. Pero makalimutan, KIP. Because this is all about His kingdom, KIP. Ang kalooban niya, intention niya at plano niya. Sulat nyo, KIP. Kalooban ng Diyos, naging kamukha ni Kristo, intention niya, ibabaan namin sa lupa, plano na umangkon ng maraming anak na siyang magiging mamamayan ang kanyang kaharian. So, yan ang layunin ng Diyos. Kahit maraming iniisip at binabalak ang tao, ang layunin pa rin ng Diyos ang siyang mananalig. Wala akong pwedeng pumunta dyan. Lagi natin sinasabi dahil may kasabihan tayo sa ating kulturang Pilipino. Ang utos ng hari, yan natin yan. Sino pwedeng bumalik? Hindi natin pwedeng baliin. Utos ng hari, it's a declaration. Utos ng hari, hindi. Walang pwedeng bumali nun. Ito nga yan. Pag hindi tayo sumang-ayon sa kanya, sa pwede tayo. Hindi pa niya kasama sa kasaysayan na nais ng isulat. But Abraham was a part of that history. Yung kasaysayan kung paano inupag ng Diyos ang kanyang pangako. Isang libutan. Kung naging Adan, di ba? Malpak si Adan at si Eva. Si Cain, magkapatid at si Abel. Malpak si Cain. Siyempre, hindi na pwede kumilo si Abel dahil
Pumapulot si Cain, hindi na pwede. Si Abel, patay na eh. Pero hinayaan ng Diyos na magkaroon pa ng isang anak na lalaki, si Adon at si Eve. Ang pangalan niya ay Seth. At mula sa kanyang o lahi, dumami na, umagot kay Noah, hanggang nagkaapo na si Noah, dumao na, nagkaroon na ng Abraham. Ang tuloy na pangalan ni Abraham ay Abraham. Yan ang binigay ng pangalan sa kanya ng tatay niya. Bago sila napunta sa Haran, sila ay nakatira sa Ur. So, dinala sila ng tatay niya. Sino ang tatay ni Abraham? Pero siguro maganda dun sa Haran. Dahil nanginaan na sila doon. Until such time, God spoke to Abraham. What's special about Abraham? What do you think is special about Abraham? Anong special kay Abraham? Ice cream sa ibabaw. Nothing special about Abraham. And nothing special about us. We became special because God has chosen us. Nagiging special lang tayo kasi pinili tayo ng Diyos. But, di ba saya-saya? Kung nandito tayo, halos lahat ng tao kilala natin tama. Lahat ng ayoko yung papasok ka sa isang lugar. Sabihin na natin simbahan. Labas-pasok ka lang doon. Ilan taon na, labas-pasok ka. Hindi ka kilala, wala ka rin kakilala doon. Meron bang makaranas doon? Kung meron bang makakaranas doon? Labas-pasok ka lang sa simbahan, wala kang kilala, hindi ka rin kakilala doon. Meron ba? Meron, di ba? Hindi yun ang intensyon ng Diyos. Kahit ganito lang tayo karami, magkakakilala tayo naman. Gumawa pa ang Panginoon sa pang pamilya sa ibang lugar. Kasi pang maraming masyado, hindi na tayo magkakakilala, di ba? Di ba? I'm not against increase. It's just that mas matimbang sa akin ang relasyon. At yan ang meron si Abraham ang Diyos. Relasyon. Sinabi din ng Biblia na Abraham was a isang prophet. Sige. Ano ba tayo? Tinatanong tayo, di ba? Ayan tayo. Higit sa relasyon natin na ako ang pastor mo, ikaw yung nakalagaan ko. Ano ang relasyon natin? Umanipan doon. O makakabutin tayo natin. Di ba lang tayo magkakaibigan? At yan ang turing ng Diyos. Abraham. Sila ay magkaibigan. Sa paglaro ng ating pag-aaral ng isa-isahan ng Abraham, ng sinulat ng Diyos, mas makikilala natin paano sila naging magkaibigan, paano sila mag-uusap. Pero sa kabanatang 12, ang aklat ng Genesis, ito ang sinasabi yung isahan natin sa talatang 1. Ngayon, sinabi ng Diyos ay Abraham, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Okay. Lisanin mo ang iyong bansa. Ano bang meron sa isang bansa? Ano bang meron sa Pilipinas bilang isang bansa? Mamamayan. Kailangan ng bansa merong mamamayan. Ano ba? Territory. Lupain. Ano ba? Pamahalaan. Ano ba? Tuloy na ito. Kayamanan, meron. Sino dyan? Batas po. Batas, meron. Pamahalaan. Kasama yun sa pamahalaan. Ano ba? Kultura, meron ba? Kultura.
ka. Bahala kayo para makilala kung sino tayo. Sino ang mga mamamayan ng bansa ito. So, mahalaga ang pamahalaan, mamamayan, kultura, ano ba yun sa? Lupain. Pansinin mo. Pansinin mo. Sabi ni God kay Abraham, lisanin mo ang iyong bansa. Yung kinikilalang country o bansa o nasyon ni Abraham, sinabi ng Diyos, lisanin mo yan. Umalis ka diyan ang mga kamag-anak mo at kahit ang sambahayan ng iyong ama at pupunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Lugar. Why? Because God would want to start a nation. Lupain. Eh, bago naman ang tanong ng Pilipino, meron ng lupain, di ba? Bago, kung mga pipipili ka tabi mo. Mga ba yung Europe? Sala, Pampanga, Badjao. Nagpapilin sa kasinan ba yung mga Badjao? Yung mga Badjao na nakakilala kay Jesus, ayaw nilang patawag ng Badjao. Good job. Pero ang Badjao ay very entrepreneurial. Kaya nangihingi sila kasi binigyan. Okay. So, lisanin mo iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, kasama ang kamag-anak. Ang hirap mo sa Pilipino. Kasi ang mga Pilipino, sobrang family ties, tama? Magkumbinana natin sa mga Chinese. Diba yung mga Chinese sobrang? Kung nakilala ko si Ate Joanne, ilang pamilya ko? Tatlo. Dalawang pamilya. Pero makikilos sila. Makikilos sila. So, ayaw natin maghiwa-hiwalay. At kahit yung isang bahayan ng ama na sabi niya, iwanan mo lahat yan. At pumunta ka sa lugar na ipapakita ko. So,